Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Biblical ba ang tattoo? Biblical tattoo? Yes. Leviticus chapter 19 verse 28 ay ganito. Yan, sabi, "You shall not cut yourselves nor put tattoo marks upon yourselves in connection with funeral rites. I am the Lord." Yan, te. Okay. Next, Brother Jando, meron sa Facebook, nagtatanong si Sister Freya, nasa Hong Kong, kung may CFD seminar daw ba doon? May CFD seminar sa Hong Kong? Yan, hindi ko alam. Sino ba ano sa Hong Kong? Wala ko alam dyan, te. Tanong natin si sa iba. Baka may alam sila. Na tinatanong nga dito kung meron daw, tinatanong sa punto por punto, sa iyo, kung meron daw bang CFD seminar sa Hong Kong? Baka may magsasagawa, yan ang hindi ko alam. Kung meron man. Yan ang ano ko, te. Kung meron man, yan ang hindi ko alam. Kung sino magsasagawa, hindi ko rin alam. So walang nakapag-info sa akin na makakaroon ng CFD seminar sa Hong Kong. Okay, siguro dahil may CFD o FM naman, itatanong natin kay Brother Christian. Baka si Christian. Yung mga OFM. Next na tanong, Brother Jando, yung kahapon about Saturday, anticipated mass, yung na-mention mo doon. Yes, Saturday. Okay lang, no, yung sa Catholic kasi yung anticipated mass. Okay lang ba na magsimba ka ng Saturday dahil gusto mo lang or design for workers yun? Depende sa reason kung bakit kailangan niyang pumunta sa Saturday ng hapon. Malamang meron silang busy siya pagkalinggo at baka siya sa Sabado ng hapon, doon siya magsimba. Depende yun. Sa amin, tuwing may sports and evangelization, meron kaming anticipated doon sa lugar kung saan gaganapin yung sports. Pagkalinggo, may misa pa rin dito para sa mga pasyente. Pero ako nasa loob ako ng studio, nagsasagawa na ako. Yun, hindi na ako makapag-focus doon kasi total tapos na ako sa Sabado ng hapon. Depende yun. Iba naman, hindi makapunta sa Sabado ng hapon, sa Linggo na lang. Yun, depende yun sa pupunta, te. Ay, ganun. Meron kasi akong narinig na design lang yun sa mga workers. Kunwari, ang sabi Tanungin natin si gusto Brother lang Angel, magsimba dahil gagala sila ng Sunday. Kaya tanungin si Brother Angel kung ano talaga, kasi mas kabisado ni Brother Angel yung ganyan. Brother Angel? Okay, alam niyo po mga kapatid, no? Ang anticipated mass, design po talaga yan sa mga actually hindi naman siya designed for workers Sunday, no? But even before, no, yung Saturday kasi consider, even sa mga Hudyo, no, yung Saturday night kasi consider na na Sunday na rin.
So, and of course, one of the main reason is kung mayroon kang trabaho, no? At tandaan po natin, no, hindi mo pwedeng ipagpalit ang yung mga recreation mo lang o pansariling ano mo lang yung Sunday just because of kasi meron kang ano, no. We need to be careful about that po. Yung anticipated mass talaga, no, is designed yan sa mga work. Hindi naman yung sila lang pwede magsimba, no. You can go there without any mas syempre kung may mga reason ka pa na mas mabigat siya, doon ka mag-anticipated mas. But, tandaan po natin yung Saturday night is considered na Sunday pa rin yun, no? Pero tingnan mo yung ano mo, yung reasons mo kung bakit. At bibigyan ko po pala kayo ng idea, no? Yung pagdating sa Code of Canon Law natin, Canon 1248, sabi rito, ang dapat ano rin do, the Code of Canon Law 1248 permits Catholics to fulfill their mass obligation by attending mass in the evening of the preceding day. Now, ang ano diyan yung oras, no? Minsan so depende rin sa oras yan. Minsan may at least daw yung 4 PM baka naman, although yung iba ginagawa yan mga 6 or 7 to 8, no? But yung katanungan na gusto mo lang o ano, but it doesn't matter naman kasi yung Saturday po, anticipated mass, that's considered Sunday po kahit sa mga Hudyo. Yun po yung talagang time nila. So, hanggat maaari, no? But it's all the same. Pero hanggat maaari yung Sunday obligation natin, gawin din natin yung para sa pamilya at siyempre para sa Diyos. No? Hanggat maaari, kami dito, ako make sure na hindi kami day off kami ng Sunday, ni-request namin yun. So, hanggat maaari wala magtrabaho. Talagang, that's the commandments number 3, no? 10 commandments po yan, no? Isa yon, dagdag lang information yon. But yung any reason mo, make sure na talagang reasonable siya pag nag-anticipated mass ka, kapatid. Pero kung consider na Sunday na rin yun, yes, consider yun. Kung gusto mo lang, pwede rin po. You can go to church twice, di ba? Sabi ng Code of Canon Law 917, you can go twice, you can receive twice. Wala pong problema yung kapatid. Ted na? Bro John Lo, Yes, Brother Aljan. bro, natanong na yung kay Sofia? Ha? Yung nang kay Sister Sofia? Sophia, hindi ko pa naitanong, bro. Ted na, meron ka pa dyan, Ted na, wala na. Wala pa for now, bro. Okay. So, ating ano yung kay Aljan. Anong nito from Sofia Parane is, kasalanan bang gamitin ang pera na galing sa illegal na bagay sa pagtulong sa Catholic Church? Halos 70% ng bigat o bigay? 70% ng bigat as gift ay binibigay sa church o kawang gawa. Yan, natin pasagot yan kay Brother Kenneth Bustamante. Brother Kenneth? Ano yan mo, masama ba yung pera na Masama bang gamitin ang pera na galing sa illegal na bagay sa pagtulong sa Catholic Church? yan no, masama bang gamitin yung pera mula sa legal ng bagay para sa Catholic Church? So ito yung dapat bago natin sasabihin mali ba, dapat ano yung intensyon ng kanyang pagbigay. Yung kanyang intensyon ng kanyang pagbigay ay para makapagtuloy siya sa pagnanakaw, makapagtuloy siya sa kanyang binigyan niyang justification yung kanyang kasalanan, Brother Jando. Total, ibigay ko naman ito sa simbahan. Susunod, magnanakaw na ko. Hindi po yun. Dapat meron pong moralidad, no? Unang-una, meron tayong sinasabi, the means just not justify the ends. Kung ano yung paraan mo, kung mali yung paraan mo, para gawin yung tama, mali pa rin yun. Kahit ano yung tama yung desisyon mo sa last, pero ginawa mo sa maling paraan, mali pa rin yun. At mali yung ginawa mo sa primero dahil alam mo naman na mula sa kasalanan, ay hindi po yung turo ng ating simbahan, no? Hindi po yung turo ng ating simbahan. Pero hindi lang po natin, tinatawag natin na
sasabihin na ilang porsyento yon sinabi niya, Brother Jando? Ilang porsyento yon? Baka 70%. wala naman tayong datos dyan. 70%. Wala naman tayong datos dyan. Mahirap yan, Brother Jando, na magmarites tayo na dyan ay 70% kasi wala tayong datos na ipakita dyan, may ipakita dyan. Unang-una, tandaan natin ha, na kung mali talaga, mula talaga sa kasamaan, ay hindi po yun maging justify na tama dahil binigay mo o binigay mo sa simbahan. Yung intensyon mo ay titingnan ng ating Panginoon. Yun lang po, Brother Jando. Okay, thank you. Brother Aljan, meron ka pa dyan? Ang brother dyan daw, may follow-up ako doon. Okay, follow up. Okay, paano kung pupusta ka sa loto tapos pag nanalo siya, ibibigay sa simbahan? Nagandang tanong. Brother Tata. Brother Tata. Yes, Halimbawa, Oo, sana ako ang manalo, Brother Janto. Para ibigay ko sa simbahan. Actually, speaking of lotto is legal yon dahil ang gobyerno ang ang daming nag-ambisyon ng mga Katoliko manalo sa lotto. Pero alala ko lang yung isang istorya ng hari, Brother John, na sabi niya, sus, Padre, pag mayroon pala akong 2 milyon, ang 1 milyon ibigay ko sa simbahan. Pero ngayon wala akong pira. Talaga? So sana ni daan yung 2 kambing. Sabi ng pare, sinong kambing yung 2? So nga, sa akin yung Padre. Pwede ako, sa akin lang yung isa. Wag Padre, 2 lang yun. So ang tanong ni Sis Elda ba yun? sige. Galing ba kang Sis Elda ang tanong? Galing sa kanya. Hindi yun masama dahil yung speaking of lotto is legal na kahit na pero hindi yun masama. Kahit pa yung tanong kaniya, tama naman tong sagot ni Brother Kenneth, pero ang simbahan kung magtanggap ng tulong, hindi naman yun justify na saan pa yung galing. Galing yun sa illegal o hindi. So, ang Diyos lang may alam. Diba? So, pag tinulong na heartily para makatulong sa simbahan, so, walang yan. Walang masama yung brother. No, bro, yes. Magdadagdag po tayo doon, kapatid. Sige, Brother Angel, go ahead. Okay, dito sa chinecheck ko yung yung dito sa Catholic Answers. Ang kasi diyan yung mayroong pinagbabawal diyan yung usury na tinatawag, no. Nasa Canon 1235. Yung ba yung usury? Yun yung yun yung mga nagpapatubong sobra-sobra, no. So, in other words, dun sa tanong yung sinagot ni Brad Kenneth din kanina, prohibits talaga yon yung galing kasi pagka galing sa nagpatubo ng usury, yun tinatawag na yung sobra-sobra pagpapatubo. So in other words, illegal yon, no. So hindi po pwede hindi po allowed ng Vatican yan at ng Holy See, hindi po pwede yung mga ganon na mga illegal na ibigay sa church. So in other words, that's illegal. So yung tanong kanina ni Sis Edna rin na galing daw sa mga masama, para si Robin Hood din, no. So in other words, si Robin si Robin Hood magnanakaw yan tapos ibibigay sa mga no. Pero ang tanong, anong kinabuti doon? Anong kinabuti mo? Ang dami mong pinahamak na tao tapos sabay binigay mo sa Diyos. No? So, kinokontra mo yung aral ng Diyos na huwag kang gagawa nito, huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa di ba? Huwag kang gagawa ng masama. Tapos binigay mo pa sa kanya. So, So, siyempre hindi lang alam ng church 'yon kung saan galing binibigay mo. So, ang isa sa pinaka sagot diyan is yung usury. Usury? USURY, ibig sabihin ito yung mga nagpapautang ng sobra-sobra, na mga 5656.
bawal na bawal po ng church yan. So church prohibits usury. So doon mo manggagaling yung legal na pagpapatubo. So lahat na yan, i-covers mo na. Doon po manggagaling yung sagot natin na yung mga illegal, yung mga masama, wag mo ihandog sa banal. Banal yan ang church eh. So kung galing sa masama yan, ikaw na mananagot sa Diyos eh. Pwede rin natin sakralihin eh. Dahil yung galing mo sa masama, binibigay mo sa banal eh. Palagay mo ba, matutuwa si Lord, no? So kahit nga noon, bibigyan natin ng isa pang example. Kahit nga noon eh, yung sa kay Moises pa lang noon eh, yung ihahandog mo nga wala dapat blemish eh. Ibig sabihin walang kapintasan nga yung ihahandog mo mga tupa, walang sakit. In other words, malinis. So ang ibibigay mo sa malinis na church, malinis banal na simbahan, galing sa marangal at malinis na pinanggalingan kapatid. So yun po yung basihan natin para sabihin natin, hindi po pwede yun. Hindi tatanggapin ng Diyos. Pero siyempre, wala tayo pong magagawa, hindi naman alam ng mga kaparian. Pero yun, so binabase natin doon sa mga ibang katuruan, ipapasok natin po yun talagang. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos dahil galing sa masama kapatid. Yun lang po. Okay. Ate Edna, okay na ba yun? Malito tuloy ako. So yung tinatanong about dun sa galing sa loto, okay na yan. Hindi nga sabi ni Hindi, yes, that's yung sa lot, yung po yung, sorry, yung sagot ko kanina, yung pong unang tanong, yung sinagot ni Brad Kenneth din kanina, dinagdag ko lang po yun. Ngayon, dun sa loto pala, dun sa loto naman, well, about gambling kasi tandaan po natin, ang katikisim natin, ang turo, okay lang yung mga games of chance, okay? Ang tawag dyan na katikisim natin. Game of chance is just like nag-aano ka lang, no? Katulad ng mga charity works. Hindi natin alam kung game of chance in loto dahil marami na ding nauubusan ng pera sa loto. Ang sabi sa katikisim natin, as long as hindi napapahamak yung basic needs ng pamilya mo, basic needs mo, at yun ang pinag-aano mo na loto, hindi masama. Ngayon, kung nanalo ka, medyo ang dami na nag-offer sa sa church. So, kung consider na hindi siya, game of chance lang siya, pwede po yun, no? Pero nasa tao yun may nag-aabuso pa rin kahit pa 20-20 lang yan. Marami na pong naano dyan sa loto, no? Minsan yung isa bumibili siya ng ticket, maabot ng 5 to 10,000 a month, yung per month niya. So nagiging na yon, no? Excessive na yon, na expenses sa hindi na game of chance yun, sugal na yon, no? So kumbaga Angel, kasi yes bro. dadagdag lang ako. Ano ba talagang pinakatanong mananalo sa loto? Tapos Yung pinanalo niya yata i-donate daw. i-donate. Tama ba? Tanong is pupusta sa loto para pag manalo, Yun nga. ibibigay sa simbahan or itutulong sa ministry. Well, depende kung talagang yun ang intention. Kasi magbabase tayo sa intention. Kung talaga yun ang intention niya, well, ma-consider yun. Kasi yun ang gusto niya tumulong sa church. Baka ibigay yung way na yun. Tandaan natin, sa gospel, yung isang tax collector na mayaman na, sabi di ba nagtanong siya kay Christ, sabi niya, Guro, paano ba ako makakapasok sa langit? Sinabi ng God sa kanya, lahat ng nakolekta mong tax, ibigay mo sa mga mahihirap. Nung binigay niya lahat, ginawa niya lahat ng yaman niya, binigay niya doon sa mga mahirap, anong sabi ng Panginoon? Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na to. So, pwede rin pala, basta gawin nating naayon sa ating intensyon. Yun ang intensyon ng mayaman na nagtanong kay Jesus gusto niyang mapuntang langit. Nagtanong siya, ano bang pwede kong gawin para makapasok sa langit? Ang sinagot ni Jesus sa kanya, kunin mo yung mga nakolekta mong tax, ibigay mo sa mga mahihirap. Ginawa niya. Ano sabi ng Panginoon? Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na to. So in same manner, kung yun ang intensyon ng tao na gusto makatulong sa church, try niyang itaya ang loto kasi chances of winning ayon sa simbahan, hindi naman siya kasalanan. Sinabi na nga ni Novo Angel, hindi kasalanan pag tumaya ka na para bang tumaya ka lang
parang chance lang, nag-ano ka lang ng chance na baka manalo ka, hindi mo galing magsugal. Ayon kasi sa tanong, intention niyang tumulong sa church, kaya tumaya ng loto. Yun ang intention niya, kaya tumaya siya ng loto, din tumama. Ibinigay niya yung ano niya, yung napanalunan niya. So hindi siguro kasalanan yun. Kasi according sa kanyang intention ayos mo ta. Ang masama, kung hindi niya ibigay, manalo siya. Yun nga, according sa intention. Doon talaga tayo sa intention. Kung intentionally talaga yun ang kalooban niya na kaya siya tumaya sa loto para makatulong sa church, then it should be gawin niya yung intention na yun. Dahil kung hindi, ay parang ano lang siya, parang nag-promise siya kay God na walang kabuluhan, na ayaw naman ng Diyos yan. No, sabi nga niya sa pakibasa nga muna, Bro Jando, yung Ecclesiastes 5:6, Bro Jando, sa Magandang Balita Biblia, bro. Ecclesiastes 5:6 sa Magandang Balita Biblia. Ito yung ating mababasa, no, sa 5:6. Ito. Sabi ganito, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. So, hindi. Okay na yun, Bro Jando. So, hindi pwede yung sinabi lang niya na tutulong sa church, kaya tataya, halimbawa, Lord, gusto kong tumulong sa church, Lord, patamain mo ako ng luto. Ayun, biglang pinatama siya ng God. Kasi talaga, sinubok siya ni God. Tapos di niya gagawin yung pagtulong. O yun ang sabi ng Diyos. Huwag kang magsalita, huwag kang mangangako sa Diyos tapos hindi mo pala gagawin. Dahil dyan, galit na galit ang Diyos. So doon tayo sa intention. Pero intentionally, no, balik kayo sa gospel, isang tax collector yun ha. Ang pangungulikta ng tax, talagang kasalanan yan. Lalong-lalo na sa panahon ng mga Hudiyo, na tawagan nila niyan public sinners. No, so nung nagtanong siya sa Panginoon, paano ba ako makakapasok sa langit? Simple ang sinagot ng Panginoon. Yung mga nakulikta mong tax, ibigay mo sa mga mahihirap. Nung ginawa niya, sinabi ba ng Panginoon, galing man yan sa tax, hindi ka pa rin pwede sa langit. Hindi, sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay natanggap sa araw na ito, sa pamamahay na ito. So, ganun lang siguro, Ate Edna, it depende sa intensyon ng nagtanong. Eto na, Bro John Ray, exact sagot ni Father Kale, no, sa your Catholic answers. If I donated from gambling winnings, eto na, is it acceptable to the church? Ayan. So, as to what Catholic parish might do if it is offered donation from gambling winnings, sabi nito ni Father, siguro may sa US to, no? Sabi niya, I would gladly and gratefully accept. So, halimbawa, mayroon sa parish niya, no? Na galing sa loto or something yan. So, ang sabi niya rito, so at least ito, galing sa authority of the church, si Father, wala siya exact na sinabing wala siya exact sinabing, ang sabi niya, yung katikisim na sinabi ko sa inyo kanina, na yung pagsusugal, hindi siya bawal. Gambling is not forbids, but wag siyang dun sa yung turo ng simbahan, magsosobra dun sa pangangailangan ng pamilya mo at pangangailangan mo. Now, if you won the gambling donation naman, sabi nito, in fact, there is precedent in 2016, sabi niya, someone who had won $100,000 in the Massachusetts States lottery, ito eksakto, lottery, donated those winnings anonymously to St. Anthony's Shrine. So nag-donate daw siya, na pinanalunan niya sa loto, nag-donate siya sa St. Anthony's Shrine, run by the Franciscan in downtown Boston. So ito daw sa Franciscan naman to, tinanggap, alam nila, galing sa loto, tinanggap naman, pero the shrine provides a variety of social services. And this priest announced that the money would be used for purchasing Christmas gift, needy children, food donation. So, yun, accepted naman ayon sa Catholic answer, no? Tandaan natin, Accepted naman. Ang simbahan, tumatanggap yan taon-taon sa PCSO. PCSO, yes. Ng donation. Kaya, walang problema yun. As long as mabuti lang ito.
ang pinaka main point natin dito, Sis Edna, no, sa mga nakikinig ngayon, the main point is yung pinanggalingan nun, yung pagsusugal mo or pagtataya mo na loto na hindi affected, ma-affect yung basic necessity, sabi ng church, nung pamilya mo at ikaw. So kumbaga game of chance lang. So there's no kasi nga even Vatican, alam mo mayroon silang mga investment din yan sa Vatican. May mga interest yan. So mga malilit na interest lang. Wag yung usury, yung sobra-sobrang interest din. Yung sugal ganun din. Make sure basic ngayon pag nanalo ka, wala siya nakalagay na forbid. So chine-check ko ngayon kasalukuyan, research ko. No, they are accepted yung mga galing sa lottery, especially galing sa gobyerno po 'yon. Sis Edna. Okay lang daw po 'yon. Basta maganda intention. Sabi nga ni Bro Junri, maganda intention niya at hindi dun sa naubusan na siya ng pera at bigla siya nanalo at naapektuhan ng pamilya. No. Game of chance lang ang ginagawa niya, nanalo, he can donate to the church, si Edna. Okay po, salamat po sa mga kasagutan. Meron na pong naka-raise hand. Okay, may naka-raise hand na. Ating, kay Ate Lynn Placido Briones. Ate Lynn Placido, good evening.